Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po na manood, please click mo na ang Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin yan for today's reflection. Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Diba? Yung iba sa atin, uso ngayon, nag-gym ka. Diba? Kumakain ka ng mga healthy food. Mga prutas, mga gulay, diba? Tapos nagpapa-spa pa, diba? Yung iba nagpapariban, yung iba nagja-jogging, at kung ano-ano pa mga physical na pangangalaga sa ating katawan. So, tama naman yun guys. Kasi nga, kailangan natin maging healthy, lalo pa kung pamilyado ka. Pero may isang bagay na kailangan, huwag mong kalimutan. Bukod sa pag-aalaga mo sa iyong katawan sa araw-araw, ay yung body and spirit and soul. So, meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa na kailangan alagaan din natin. Kaya sabi ni San Juan, sa ikatlong 1, chapter 2, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana ay nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong spiritual. So, napakaganda guys ang mensahe ni San Juan, di ba? Si Apostol San Juan. Dahil sinasabi niya dito na sa kanyang kaibigan o sa pangkalahatan na sana daw ay nasa mabuting kalagayan. Bukod doon, ganun din sana yung spiritual. So, sa buhay natin dito bilang isang tao, guys, di ba? Physical na kaanyuan, yung mga pangarap natin sa buhay, mga achievement natin, di ba? Magkaroon ng mataas na degree sa eskwelahan, di ba? Sa education, makapag-masteral ka, pumasa ka sa mga board exam, attorney, CPA, at kung ano-ano pa, di ba? Magkaroon ka ng maraming kotse, ng bahay, di ba? Pero huwag mong kalimutan ang yung spiritual. Kaya yung mga iba, di ba? Parang wala nang kamatayan, di ba? Particularly sa gobyerno, di ba guys? Yung mga corrupt na gobyerno na nakaw dito, nakaw doon, na parang wala na silang kamatayan, na parang binabaliwala na nila yung susunod na kanilang buhay. Di ba guys? So, ibig sabihin nito, hindi lang tayo dito sa physical. Meron pa tayo talagang spiritual o emotional. So, ang Diyos kasi guys, binabalansin niya po. Concern sa atin, sa ating katawan. Gusto niya malusog tayo lagi para makaiwas sa sakit. Di ba? Dahil kahit ano pang lakas mo, kung nagkasakit ka, wala nang mangyayari. Hirap ka na magtrabaho, paano naman ang pamilya mo? So, kaya yung iba, ginagawa nila, di ba? Overwork sila guys. Trabaho ng trabaho. Overtime ng overtime. Minsan, kahit linggo, pinapasok pa, di ba? Pumapasok pa sila. Parang sa kanilang trabaho. Yung iba naman, negosyo dito, negosyo doon, di ba? Travel doon. Nakakalimutan naman yung spiritual. Huwag po natin kalimutan, hindi na nagdarasal, di ba? Sa sobrang busy mo, pag-gising mo, ratsada ka na kagad, di ba? Sikasuin mo yung mga negosyo mo, yung trabaho mo. Pero nakalimutan mo ng magdasal, yung magpasalamat ka, yung paggising mo. At pagdating ng linggo, hindi ka na rin nagsisimba. Wala na, talagang gusto mo, kita na lang ang nasa isip mo, trabaho na lang. Although hindi naman nga masama, dahil yan ang pantustos mo sa pamilya mo. Pero pag nakakalimutan mo ang spiritual, ay masama na po yun. Pero kabaliktaran naman, yung mga maka-spiritual man o over-spiritual, yung mga iba ay halos natutulog na sa simbahan, di ba? Fellowship doon, house to house doon, sasama sa pares, sasama sa pastor. So, ibig sabihin, nakakalimutan mo na yung obligasyon mo sa iyong pamilya, di ba? Minsan pupunta ka ng simbahan, diba? Makipag-meeting ka, pero hindi ka pa pala nagsahing. Kawawa naman yung mga anak mo kung hindi mo pinakain. So, kailangan balanse lang. Diba? Balanse lang ang ating buhay. Hindi lang puro trabaho. Pati hindi rin puro
fellowship. Yung tama lang, di ba? Nakakapagdasal ka, di ba? Nakakapagtrabaho ka, nakakasimba ka, nakakapag overtime ka. So, wag lang puro one way. Kumbaga, dapat two-way ka rin. Balance. Hindi lang basta-basta trabaho ng trabaho. Diba? So, balance lang. Kaya, tama ito sinabi ni Apostol San Juan. Na sabi niya, di ba? Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan. Malusog ang katawan, tulad ng spiritual. So, balance. Tama lang ang turo niya, di ba? Na mahalaga rin yung physical natin, maging malakas. Di ba? Para sa ating trabaho. Pero huwag tayong makakalimot. Minsan, di ba, sa araw ng linggo, magsimba, magdasal, magpasalamat. So, parehas lang. Nagtatrabaho ka, at the same time, yung spiritual, hindi napapabayaan. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, check yun, kanyang ipagkakaloob sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless na po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Puhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin ng mahigpit para sa kanyang pamilya. At yan din po sa mga pamilyang nasisira na o nagkakagulo. Ipuhin niyo po ng kanilang mga puso na mapagkumbaba at mapagpatawad. Ganon din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas. Bigong problema pa. Iniisip pa kung paano itatawid ang kanilang pamilya. So, bless na po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa Ama ng Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.